Welcome to another episode of Garage King PH, folks. At sa episode na ito, i-review natin ang isa sa pinakamalupit na adventure bike sa buong mundo. At least sa nakalipas na ilang dekada. Yan ang BMW R1250 GS at ang isang ito ay extra special dahil ito ang 40 years anniversary model na tadtad ng Option 719 parts. At ang kulay na dilaw at itim syempre. Sa totoo lang, habang ito ay gamit ko, napapaisip ako mga chong. Ang motorsiklo na ito ay arguably one of the best bikes of all time. So, ano pang masasabi ko na hindi pa natin alam? Ano pa ang magiging feedback ko dito na bago? Subukan natin yan sa mga bagay na hindi masyadong nababanggit sa mga spec sheets. Una ay ang physical appearance muna ng motorsiklo na ito. Dito ay very distinct ang asymmetrical na ilaw. Ibig sabihin, hindi siya pantay. Signature look na yan ng mga motorsiklo ng BMW mga chong. Ang maganda dyan, nag-a-adjust yan sa pagkakabanking mo at may kaunting light show pa kapag bagong on ang bike. Ganun din pag pinapatay. LED all the way syempre at bilang ito ang 40 years anniversary bike, may constant LED na nakabukas sa tail na merong integrated signal lights bukod pa sa proper brake light. Ang tank ay bahagya na mas maliit kumpara sa mga GS Adventure models pero wag niyong i-underestimate at isipin na maliit ito dahil talagang malaki ang bike na ito physically. Ang isang full tank nito ay nagamit ko mula sa amin sa silang papunta sa Baguio. Di ko na nilista ang exact figure pero ganun kahaba ang range. Take note na medyo walwal ang ride na yan. Talon tayo sa rider position mga chong, bilang ang bike na ito ay touted as the ultimate intercontinental bike. Ang bike daw na perfect dalhin paikot sa buong mundo bilang ito rin ang star sa show dati na Long Way Around at Long Way Down ni Charlie Boorman at Ewan McGregor. And with that moniker, I would agree dahil sobrang komportable nito. Ang hand position ay sobrang natural, ganun din ang foot position at ang posisyon ng likod mo. Walang pagod, walang ngawit, walang awkward. Pag ride mo ito, may inspire ka talagang lumarga ng lumarga. Dagdagan mo pa ng overly engineered na suspension, ay nako, ayan na. Lumalalim na ang usapan. Kaya tara mga chong at iikot ko na lang muna kayo dito sa bike na ito. So folks, mga kaibigan, it's the mighty R1250 GS here on Garage King PH. Nakikita naman natin, no? Napakalaki. But I'll tell you more about the size of this thing. But first, I'd like to show you the headlight. Okay, bago natin patayin yung ignition kasi baka ma-drain yung battery, no? Kasi hindi naman ma-under yung engine. Yan yung kanyang modernong headlight. It moves, man, as we can see on these clips. Alright? And since nandito na tayo sa frontal ng bike, dyan natin sinimulan eh. E di pakita ko na rin sa inyo yung lever para maibaba yung windscreen. Because yes, kahit umaandar, kayang-kaya mong i-adjust yan. Yeah? Of course, typical BMW, medyo asymmetrical yung ano niya, no, headlight. Balik lang tayo pero i-switch off ko na kasi baka malobat. And before it switches off, ayan, may parang konting light show pa yan. I don't know if the camera can show that. And ayan, tuluyan na namatay. So, asymmetrical, very GS yan. Pati itong tuka na to, GS na GS yan. For how many years, decades, ganyan na talaga yung silhouette ng GS. But what's improved on this one is the engine. 1250. Yung dati 1200 but this one clearly states 1250. Okay? Not to mention yung kulay. Yan yung 40 years anniversary. Parang yung review natin na Urban GS. Which if you'd like to watch, the link is right over here. Alright? Ayan. Okay, 40 years. Going back, 1250. Anong kinaiba niyan sa mga 1200 ng BMW na Boxer? Well, shift cam. Two words, okay? Shift cam. Yan ang dahilan kaya ibang klaseng animal tong R1250 na to. Specifically itong 1250 engine na to. It's so light. I mean, it's so big. The weight, if you're curious, is right over here. Mabigat siya if we talk about it on paper. But when it moves, that engine, it's sitting down low. The weight is down low. Puwera na lang pagka medyo nag-full tank ka, medyo tumataas yung timbang. But really, the way that the GS carries itself, napakaliksi. Ang engine na yan, syempre pinartneran ng BMW ng malupit na drivetrain din. We have here 6-speed manual transmission na may up and down quick shifter to make your touring a little bit more comfortable. Hindi mo na kailangan pumiga ng clutch. Although kung pipiga ka naman dito sa clutch, malambot na malambot din because that is a hydraulic clutch. Very predictable. What makes it even more comfortable, since nandito na rin tayo sa harap, no, yung telelever suspension yan dito sa ilalim. It works just like the suspension of your car. Meron siyang ganito, yung parang wishbone. At syempre yung coil na yon. Hindi siya katulad ng ibang bike na naka upside down fork or naka right side up na fork. Ibang iba to doon. When you're braking hard, it's not diving. Yun yung komportable dun. Hindi ka napapagod na napupunta lahat ng weight abruptly sa harap. Balik lang tayo dito sa angulo na to. Dahil yung 1250 na engine na yan ay pinalalamig ng dalawang radiator na yan. Okay?
for optimum performance, especially nandito tayo sa mainit na bansa. I mean man, it's working excellent. May mga air vent pa yan to channel the air inside those radiators. Pakita lang natin yung kabilang side ng engine, no? Ayan. Boxer. Yung likod, kamukha siya nun sa mga R90. Ito yung para lever naman na suspension. Of course, naka-drive shaft. Nakatago lang to, hindi katulad ng R18 na naka-expose yung drive shaft. At speaking of R18, if you'd like to watch our review on the R18, it's right over here. Ngayon, punta tayo dito sa cockpit area. Pero pag-usapan muna natin yung paint. 40 years of GS. They've celebrated it last year. Kaya yung mga 2021 model ay nagkaroon yan. And this one, so what comes with it is a gold handlebar para tumerno dun sa black and yellow color scheme. Yellow na windscreen, which yung ina-adjust natin kanina. And of course, being a GS, meron siyang holder nung pang navigation, yung computer na nilalagay dyan. It's an additional option, but nonetheless, you can avail that para magkaroon ka ng navigation while on the fly. Instrument cluster, what can we expect? Of course, BMW GS. It's right at the top of the food chain, and there you go, may konting pa-show pa, di ba? When you alter the settings using this, pag pinindot mo tong nasa baba, mapupunta ka dito sa menu na to. And if you'd like to scroll through the menu, ayan, galawin mo lang yung wheel na yon. Okay, mapupunta ka na kung saan-saan sa menu. But this is what I like, folks. Lahat ng kailangan mong malaman sa iba't ibang areas ng performance, ng physical, such as meron pa nga yung tire pressure monitoring, di ba? Lahat malalaman mo, even on the fly. So folks, BMW GS, weighing this much kilograms, naka-neutral, malinaw na malinaw. Wala akong pa sa cambio, wala akong pa sa preno, at definitely hindi ako nakakurot dito sa preno. Downhill ang ating setting ngayon, and it's not rolling forward. Ang galing, may hill hold. Pero syempre natatakot ako, pepreno na ako. Syempre may cruise control, nandyan din sa kaliwa mo yan. Hazard button, automatic light, suspension setting, traction control, lahat nandito sa kaliwang kamay mo. Dito naman, you can alter the ride mode, which you have 4. Right now, nasa Dynamic Pro tayo. But you also have Enduro Pro if you're going hard on the off-road. Less na ang traction control niyan. At on the other hand, ito ang maraming traction control na intervention, yung rain mode. Tas road. Kung medyo gusto mo talaga ng optimum performance sa road, yung saktong-sakto lang. But for me, I'd stick with Dynamic Pro. Moving on, dito naman sa bandang likod ng bike, of course, you have the black and yellow seat. Sayang lang, no? Medyo nagkaroon ng mga damage na. But yeah, black and yellow seat, kamukha nung dun sa Urban GS. It's an option 719. Meron kang top box rack dito. Hindi ko alam ha. Please correct me if I'm wrong if this can hold the top box. But yeah, merong Vario panniers ang BMW na swak dito. Case yan dito sa gilid. Same goes on the other side. Now, long distance touring. You can imagine, wide seat, di ba? Malambot. Talagang tatagal ka. Mga chong, dinala ko to sa Baguio, and I've never traveled to Baguio na talagang fresh na fresh ako. Ang sarap. My Baguio trip has been really pleasant because of this bike. Inulan ako, naarawan, pumataw sa expressway, na traffic, lahat sinagupa nitong GS na to. And I was riding in optimum comfort. I mean, in absolute comfort. Ang likod na suspension, of course, merong Dynamic ESA para po sa mga hindi nakakaalam. Pamatay po ng BMW yan. It adjusts based on your situation. And then you have your can over here. That can, when I say can, yung lata ng tambucho, no? It sounds good as it is, pero marami sa mga bumibili na to nagpapalit pa ng, I believe, Akrapovic ang isa sa mga favorite na ilagay dyan. Amongst many other, of course, syempre, mga aftermarket na tambucho. To make it sound better, yun lang naman. And a little bit of performance gain. Bilang isang proper adventure bike, ito hinahanap ko rin to sa ibang adventure bike, no? May center stand siya. Bakit ko hinahanap yan sa mga adventure bike? Because if you break something, right? Yung mga quick fix, halimbawa magpa-patch ka ng gulong o magpa-plug ka ng gulong mo na butasan, nakunud, wag naman sana ako mabutasan, no? You have that to support the weight of the bike. Kahit yung harap, madali na, basta may ganyan ka, basta may center stand. Of course, walang nakalagay dito sa side na to ng gulong because the drive shaft and its case is holding that for you. Mabanggit ko na rin, no, braking kanina. Sinasabi natin, hindi siya nagda-dive when braking. Well, you are equipped with BMW home brand dual disc brake up front at Brembo dito sa likod, which I think for the size and the weight of this bike, it handles it really well. It stops really well. Yun lang naman ang gusto ko sabihin, no? BMW, through their experience, 40 years of improving the GS nameplate, well, ayan, yan ang resulta. One of the best and arguably the best adventure touring motorcycle in the market today.
At ito, before we wrap up, gusto ko lang ikwento sa inyo na itong GS na to, itong 40 years GS na to ay may Michelin Anaki na gulong. I was pleasantly surprised because amongst the plethora of adventure tires that you can choose from in the market today, yan ang paborito ko. Why? Because the threads are not super aggressive. Makapit yan, subok na subok ko na yan. And if I were to buy my own adventure bike, I'd put that because it's a good compromise of on-road capability and off-road capability. Yan naman ang GS eh. It's not the fastest adventure bike out there. It's not the gnarliest off-roader out there, but it can do both really well. Parang yung Michelin Anaki na yan, swak na swak siya sa personality nitong GS na to. GS fans, huwag niyo po akong aawayan dun sa sinabi ko na it's not the best off-road, it's not the best on-road because it's doing really well, a well-rounded bike on both situation. Ayan malinaw na malinaw po. Huwag niyo po akong aawayan. Fan din ako ng motor na to. Ha? Yan ang BMW R1250 GS mga chong. One of the best motorcycles that money can buy today. One of the best handling, best in comfort, and one of the ultimate do-it-all bikes out there. Pero syempre, meron itong pros and cons mga chong. Yan din naman ang dahilan kung bakit ang BMW ay patuloy na pinagaganda ito sa nagdaan na ilang dekada. Unahin natin ang kaunting cons na nakita ko. Una dyan, ang mga aayaw sa BMW R1250 GS ay dahil lang sa dalawang bagay. Either ayaw mo sa itsura nito o di mo afford ito. Yun lang. Nagsisimula ang presyo nito sa around 1.5 million all the way up to around 1.7 million pesos. Kaya ayan, hindi lahat afford ito. Pero marami rin naman magandang option sa used market. Hanap-hanap lang kung gusto nyo nito at masyadong mahal ang brand new. Pangalawa sa cons, sabi ng iba ay ang performance. Yan ay kung ikukumpara natin ito sa kaibang kapresyo niya na adventure bike. Sa ganitong presyo kasi, marami na raw mas matulin na motorsiklo. But hey, for me, sa speed limits, tight roads, and bad roads dito sa bansa, magagamit mo pa parati ang nasa halos 200 horsepower parang alanganin. At dyan napapasok ang lahat ng pros na nakita ko mga chong. Kung afford mo ito, makikita mo lahat ng binayaran mo sa pagkaka-engineer ng bike na ito towards the Goldilocks balance of comfort, usable performance, engineering, and all the high-tech suite that you could get on this bike. At lahat yan para sa lahat ng kondisyon. On the road, you have a suspension that does not dive, really comfortable and electronically adjustable. On the safety side, you have excellent traction control and ABS. On the ergonomic side, meron kang sobrang komportableng rider position kahit ang pillion mo. May heated grips, may heated seats, adjustable windscreen at TFT na napakaraming features. On the off-road situation, palag din dahil sa mga ride mode nito. Siguro magpapalit ka lang ng mas off-roadish na gulong at talagang palag na ito. But as it is, it can do so much stuff that can exceed what the average rider can do. So, with all of these things said, at kung interesado kayo sa BMW R1250 GS, I suggest punta na kayo sa BMW Motorrad dealerships near you. Maganda itong 40 years anniversary edition pero kahit anong R1250 GS naman ay maganda rin talaga. Pili ka na lang ng type mo na kulay. At bago natin tapusin ang video na ito, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang thought na ito. Well, kung kayo ay nasa market sa isang full-sized adventure bike, sa ganitong halaga, maraming mas matulin at mas malakas. Maraming mas exciting, maraming mas capable off-road at marami ring mas smooth on-road at mas masarap pang gamitin kahit sa racetrack. Pero ang makukuha mo sa R1250 GS, a complete package and the bike that does great on all these things mentioned. Nothing super exceptional on each discipline, but surely is a standout on everything. O paano? This has been your Garage King PH. You ride safe out there, folks.